Welcome to Donmar TV News Channel. Bumisita ngayong araw sa Lipa City, Batangas ang tambalan nila Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Davao City Mayor Duterte Carpio sa mga duminig sa kanyang panawagan ng pagkakaisa ng mga sumusuporta sa Administrasyon Duterte. Ngayon anyang nagdeklara na ng pag-atras si Senator Christopher Bongo sa presidential race ay umaasa siyang magtutuloy-tuloy na ang pagkakaisa ng lahat. Ang senatorial aspirant na si Antonio Trillanes IV ay kabilang sa naniniwalang makikinabang ang BBM Sara tandem sa pag-atras ni Go. Pero mag-iibaan niya ang senaryo kung ang susuportahang kandidato ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Go ay si Manila Mayor Isko Moreno. Kasi maaring lalong lumakas din naman si Isko pero hindi rin naman makakaapekto kay VP Leni either way. So we will just have to wait for the next survey. Ayon pa kay Trillanes, pabor sa kanilang nasa oposisyon ang pakikipagalyansa ng BBM Sara Uniteam sa mga dating nasa administrasyon. Yung sinasabing pagsasanib puwersa nila Arroyo, nila Estrada, nila Marcos, pati nila Duterte, pabor yan sa opposition dahil liliwanag sa mga kababayan natin na yung mga iniluwanan ng lipunan, yun yung nagsasama-sama. Si Trillanes ay tatakbo sa ilalim ng tiket ni Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Para naman sa tambalang Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Sotto III, kahit hindi sila i-endorso ni Pangulong Duterte, itutuloy nila ang magagandang nasimulan ng kasalukuyang administrasyon. Kaya endorse kaya hindi, talaga naman yung magagandang programa dapat ituloy. Lalo yung bill. Samantala, nagpahayag naman ng hindi pagsang-ayon ng dalawa sa ipinatutupad ng mga kumpanya na no vaccine, no work policy. Medyo, parang hindi ako pabor doon. Parang medyo kumbinsihin na lang natin. Huwag nating pilitin. I go along with the Senate President kasi may human rights issue ito kasi katawan ng tao yan But then, kailangan din naman natin, sabi ko nga kanina, protektahan hindi lamang yung may katawan, kundi yung mga makakasalumuhan niya na pwedeng mahawa kung sakaling hindi siya bakunado at ma-expose siya sa COVID. Nag-iikot naman ngayon sa Central Luzon sina Mayor Isko at Doc Willie Ong kasama ang mga pambatong senador ng Aksyon Demokratiko. Mainit silang sinalubong ng kanilang mga taga-suporta sa Angeles City at Mabalacat sa Pampanga. Samantalang nag-motorcade naman ngayong araw ang presidential aspirant na si Senator Manny Pacquiao sa General Santos City sa Mindanao. Wala namang naiulat na public engagement ang ibang presidential aspirants. Ayon dito sa abogado at tagapagsalita ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, iginagalang nila yung karapatan ng mga grupo na gamitin ang anumang aksyong legal para sa kanilang agenda. Umaasa din sila, Monica, itong kampo ni Marcos na igagalang naman ang kanilang karapatan na marinig. Ayon sa abogado ni Marcos, bahagi lamang umano ito ng patuloy na panggigipit at pang-aapi sa dating senador. Bagamat hinahadlangan anya ang kandidatura ni Marcos, tuloy pa rin ang BBM Sara tandem sa kanilang layunin na pagbuklurin ang bansa sa gitna ng umiiral na pandemya. Ang mga supporter ni Marcos sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP ay nagtungo rin sa COMELEC kanina at sinabing buo ang kanilang suporta kay Marcos kahit ano pa nila ang mangyayari. Mas lalong dumadami, mas lalong umiinit ang suporta namin kay BBM at Inday Sara Duterte bilang Vice President. Kaninang umaga, isang panibagong disqualification case ang isinampa ng Akbayan Party List at youth leaders laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ground, Monica, o dahilan ay ang conviction pa rin ni Marcos kaugnay sa paglabag nito sa tax code. Ayon sa mga petitioner, dapat di na papayagang tumakbo ang dating mambabatas matapos mahatulang guilty noong 1995 sa hindi paghahain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985.
ito ay moral turpitude o masamang pag-uugali na ground para sa tuluyang diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Moral turpitude at saka final decision na convicted. Pagka convicted ka kasi dapat disqualified ka. Tulad ng grupong Karma na unang naghain ng disqualification case sa dating senador, iginigiit ng akbayan na dapat pabilisin ng Commission on Elections ang paglalabas ng resolusyon sa mga nakahaing kaso kaya Marcos. Samantala, ang Partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ay nagtungo rin sa Commission on Elections. Panawagan nila kay Senator Christopher Bongo na huwag ituloy ang pag-atras sa pagtakbo sa ilalim o bilang Pangulo sa ilalim ng PDDS. Actually, pinupunta na siya ng presidente ng PDDS at kinausap siya na ang kanyang mga supporter o yung mga totoong nasa likod niya nung nakaraan na eleksyon nung siya tumakbo na senador, mula pa nung tumakbo si presidente, nandito lang. Samantala, Monica, katatapos lamang isa na namang panibagong kaso ang inihain dito kay Marcos, isang declaration of nullity. Pinapawalang bisa yung kanyang kona at isa pang kasama dito ang disqualification case na inihain ni Abubakar Mangelen. Ito ay nagpakilala siya umano yung original na chairman ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na ngayon ay si Marcos na nga ang sinasabing chairman ngayon. So ang kanyang assertion, ang kanyang sinasabing ground dito, Monica, na gusto nga niya ipawalang bisa itong CONA o Certificate of Nomination and Acceptance na ibinigay ng PFP kay Marcos dahil wala umanong hindi dumaan sa tamang proseso, hindi siya na-inform, walang national convention na siya pala ay pinalitan na. At doon naman sa disqualification case na kasama sa kanyang inihain ngayon ay kasama pa ay tulad pa rin ng ground ng mga naunang disqualification case ang itong conviction ni Marcos sa sa paglabag sa tax code noong 1995. So katatapos lang, Monica, nitong isa pang bagong petisyon o na pawalan ng bisa yung kona ni Marcos at disqualification din sa kanya. National Commission on Muslim Filipinos or NCMF Commissioner Abubakar Mangelen went to the COMELEC this afternoon. Mangelen asserts the Marcos' CONA was unauthorized, defective, invalid, and void. The petitioner added there was no convention, no due process, and he and even the other officers of the party was not consulted over his replacement by Marcos. I was never been informed of these particular issues. Andyan lang po ako sa opisina ko. Then I was never been informed that there is something going on. I came to learn only that Ferdinand Marcos Jr. was the newly nominated chairman of the PEP. Sa social media ko lang nalaman. Mangelen has introduced himself as the duly elected chairman of Partido Federal ng Pilipinas or PFP. He filed a petition before the poll body seeking to nullify the Certificate of Nomination and Acceptance or CONA on presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. issued by the PFP. We want the COMELEC to study the system that we have in the Partido Federal ng Pilipinas because there are lots of violations made by our companions. I'm the sitting national chairman for the Partido Federal ng Pilipinas. On the second cause of action, the petitioner argues Marcos should be disqualified for his conviction in 1995 after failure to file income tax returns in 1982 to 1985. Akbayan Party List and other groups also filed a disqualification case this morning against Marcos for the same ground. Moral turpitude at saka final decision na convicted. Pagka convicted ka kasi dapat disqualified ka. Meanwhile, Harleen, we tried to get a reaction from Partido Federal ng Pilipinas through their Secretary General Thompson Lantion over the issue.
but they have allegedly wait for the copy of the petition before making any comment.